Purihin, purihin ang Panginoon. A reading from the Gospel according to John, chapter 20, verses 19 to verses 1 to 18. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him." So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter, who was behind, arrived and went into the tomb. He saw the strips of linen lying there, as well as the burial cloth that had been around Jesus' head. The cloth was folded up by itself, separate from the linen. Finally, the other disciple, who had reached the tomb first, also went inside. He saw and believed. They still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. Then the disciples went back to their homes, but Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw two angels in white seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. They asked her, "Woman, why are you crying?" "They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. "Woman," he said, "why are you crying? Who is it you are looking for?" Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Jesus said to her, "Mary." She turned around him and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet returned to the Father. Go instead to my brothers and tell them I am returning to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went to the disciples with the news, "I have seen the Lord." And she told them that he had said these things to her. Purihin ang Panginoon. Hindi ba kayo nagtataka sa magandang balita ngayon? Madalas, taon-taon ay binabalikan natin ito. At ito naman ang ebanghelyo ito madalas binibigay sa akin ng Espiritu ng Panginoon. Subalit, ngayong umaga habang tinutunghayan ko, naalala ko yung mensahe ni Bishop kanina tungkol dun sa dapat daw kamanghaan kung hindi muling nabuhay si Jesus. Subalit, sabi ng Espiritu ng Panginoon, hindi ba kayo nagtataka ng isang kilalang makasalanan ang siyang binigyan ng pagkakataon na magbigay ng magandang balita sa kanyang bayan tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus? Si Maria Magdalena, ang taong unang nakakita sa Panginoon sa muling pagkabuhay. At siya po ang napag-utusan ng Panginoon na ibalita ang kanyang nakita at narinig doon sa kanyang mga alagad. Sa tingin nyo kaya, si Maria Magdalena ay pinaniwalaan? Pinaniwalaan kaya siya? Hindi lang sa tingin ko, subalit nasusulat
Sa kasulatan, walang naniwala kay Maria Magdalena. So ako'y nagtataka kung bakit si Maria Magdalena ang pinili ng Panginoon na pagkatiwalaan ng magandang balitang ito. Subalit, ayon sa nasusulat, sadyang ganun ang Panginoong kong pumili. Pinipili niya ang mga taong hindi maaring paniwalaan ng taong mundo na maghahatid ng mabuting balita na galing sa Kanya. Pinipili daw niya ang mga bagay na maliliit, na walang kwenta, alon sa unang Korinto, unang kabanata, talatang 27 at sumusunod, God chose to use the small things of this world, the weak things, the base things, the despised things, yung mga itinatatwa, yung mga hindi ka panipaniwala, yung mga katawa-tawa, upang hiyain ang marurunong, hiyain ang malalakas at makapangyarihan sa sanlibutan ito. Kaya si Maria Magdalena ang napili. Subalit, habang hinahanda ko po ito kanilang tanghali na ako'y gumising, kahapon na tanghali na ako'y gumising, may ilang katanungan akong isinulat. Ano ang ibig sabihin ng balitang ibinalita ni Maria Magdalena? Anong ibig sabihin ng sinabi niyang, I have seen the Lord? Anong ibig sabihin nito? Sabi niya sa kanyang mga kasamaan, I have seen the Lord. Sabi siguro na Peter, sira. Nung una kasi pumunta siya doon, sabi niya, wala ang Panginoon. Kinuha nila. Wala nang laman ang libingan. So tumakbo si Pedro at si Juan. At sabi sa Biblia, but the other disciple outran Peter. Siguro mahilang tumakbo si Peter, walang exercise. Kagaya ng mga disciple natin ngayon, naiwanan ko madalas. Pero 40 pa lang sila, ako 70 na. Naiwanan ko sa pag-akyat sa bundok. Walang practice eh. Si Peter, ganun siguro. So, iwanan si Peter, nauna si Juan. Pagdating niya doon sa libingan, agad-agad sinilip niya. Wala ngang laman ang libingan. Pero hindi pumasok si Juan. Si Peter lang dumating, sinilip niya, walang agad siyang pumasok. Pinasok agad, hinalughog ang laman. Nakita lang na iwanan doon yung kayong lino, nakabalot, ibinalot sa bangkay ng Panginoon. Pero ang katawan ni Jesus ay wala roon. Hindi pa rin sila naniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya ako'y naniniwalang walang naniwala kay Maria Magdalena. Kung kayo kaya ang mapag-utusan ng Panginoon, magdala ng ganitong mabuting balita, gagawin nyo? Ay kung pagtawanan kayo ng mga taong aabutan nyo, pag-uwi nyo ngayon, sasabihin sa kanila, nakita namin ang Panginoon, magagawa nyo yun? Sino sasabihin niya sa kanya makapit bahay na nakita niya si Jesus? Totoo? Kung totoong gagawin nyo, tumalon nga kayo ng 25. That's the good news. Jesus is alive. Buhay ang ating Diyos, kaya't ang mga taong hinipo ni Jesus, buhay din. Buhay magdamag. Amen? Now, kung kayo naniniwalang buhay si Jesus, kayo ba'y naniniwalang nakikita kayo ng Panginoon? Kayo ba'y naniniwalang naririnig tayo ng Panginoon? Kayo ba'y naniniwalang sa inyong pagpupuyat may gantimpala ang Diyos sa inyo? Amen? Okay. Sabi ng Panginoon sa Biblia,
humingi kayo at kayo'y bibigyan. Maghanap kayo kay makasusumpong. Kumata kayo kay pagbubuksan. Kaya ngayong umaga, unahin natin ang humingi, kakatok, at maghahanap mamaya. So mayroon ba kayong mga prayer request? Kagabi pa, kung hindi kinatulog, yung 7 kahilingan nyo, tinugo na. Kung kayo naman ay natulog sandali, nabawasan ng isa. Hallelujah. Taas natin ating mga prayer request. Tayo ay sama-samang magpasalamat sa pagkatinugo na yan. Sabihin natin, Jesus, aming Panginoon, na muling nabuhay at nabubuhay magpakailanman. Hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Sa umagang ito, kami taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng biyayang sa amin ay inyong ikinalat. Sa pamagitan ng aming mga kahilingan ngayon, lubusang makikilala namin ang inyong katapatan at kapangyarihan ng inyong mga winika. Kaya naman, sa ngalan ni Jesus, alay namin, hindi lamang ang mahawakan ng aming kamay, kundi maging ang aming buong katawan at pagkatao bilang buhay na hain at handog para sa iyo. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang mga alay na ito. At kami nananalig at nanampalataya na ang gantimpalang nakalaan sa amin ay aming tinanggap na. Ora mismo ngayong umaga. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Yan, mukhang mukhang natutulog na sigaw na yan. Sabihin nyo nga sa malakas na tinig, yung tinig ng gising, ang salitang Amen. O, ayan. Purihin natin ang Panginoon. Okay? Maupo tayo sandali. Huwag matutulog para hindi mabawasan ang ating kahilingan. Amen ba? Okay. Sabihin niyo salitang kapangyarihan. Sino ang ibig pagkalooban ng kapangyarihan? Malun nga kayo ng 25. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ngayon, ako'y naniniwalang nakita nyo na ang Panginoon. Amen? Kaya ang tanong ko ay sagutin nyo. Ano ang ibig sabihin nang sinabi ni Maria Magdalene, I have seen the Lord? Anong ibig sabihin ito? Kayo dyan sa likod. Ha? Ang ibig sabihin nito, Jesus is alive. Jesus is alive. Hallelujah. Praise the name of the Lord. For His reason, declare, Jesus is alive. Sino ang ibig pagkalooban ng kapangyarihan ng Diyos? Okay, taas kamay nyo. Ha? Taas nyo rin yung prayer sa banak para kikita natin mga kolektor. Ulitin nyo salitang kapangyarihan. Kung natatandaan nyo po ang ebanghelyo tungkol sa babaeng dinudugo noon na wala ng lunas, nang siya'y lumapit kay Jesus at humipo sa laylayan ng kanyang damit, winika ni Jesus, may kapangyarihang lumabas sa kanya at sumalin dun sa babae na siyang naging sanhi ng paggaling nito. Kapangyarihan. Nang umagang ito, more than 2,000 years ago,
ang kapangyarihang yan, hindi lamang pagpapagaling, kundi ang pagbuhay sa patay, ay ginamit muli ni Yahweh El Shaddai sa kanyang bugtong anak. Nakitang-kita ng lahat na namatay sa cross. Inilibing. Subalit pagkaraan ng 3 araw, si Maria Magdalena at kay makasamahan, naghanda upang buhusan ng pabango ang katawan o ang bangkay ni Jesus. Subalit, di na nila inabutan sapagkat pinakilos na ng Ama ang kanyang kapangyarihan na talunin ang kapangyarihan ng kamatayan. Kaya nang sandaling yon, nawala ang kapangyarihan ng kamatayan at ibinigay kay Kristo ang kapangyarihan ng langit at lupa upang ibigay naman ang kapangyarihan ito sa mga taong mananalig at manampalataya sa magandang balitang ito na si Jesus ay muling nabuhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. But brothers and sisters, babalikan ko po yung isinagay sa isipan ko na katanungan. Bakit si Maria Magdalena ang pinili niya isang makasalanan magbabalitang nakita si Kristo na nabuhay muli? Kapanipaniwala ba yun? Walang naniwala sa Kanya. Ngayon, alam ng Panginoon na hindi agad paniniwalaan si Maria Magdalena. So ano ang ginawa ni Jesus? Ano sa tingin niyo ang ginawa ni Jesus? Ano ang ginawa ng Panginoon Kristo para patunayan ang ibinalita ni Maria Magdalena ng umagang iyon? Ano sa tingin niyo? Nagsawalang kibo na lang si Jesus? Pinabayaan na lang yung balita kay Maria Magdalena? Ang tanong ko ay, totoo kayang nabuhay si Jesus? Naniniwala ba kayo doon? Napatunayan niyo na ba? Si Maria Magdalena, hindi pinaniwalaan eh. Walang tao magpapatunay. So, ang makapagpapatunay lamang doon, walang iba kundi si Jesus. So, ang ginawa ni Jesus, it's found in John chapter 20, verses 19 to 20, on the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Okay. So, walang naniwala. Maghapon, pinagtatalunan nila. Umiiyak na si Maria Magdalena. Nakita ko sabi eh. Ang sabi nila Pedro, saan nga? Pumunta kami doon. Wala. Kundi pirasong kayong lino ang nakita namin. Huwag ka na nga nagbabalita sa amin yan. Siguro yan, ninakaw yon nung magwardya doon at inilipat kung saan. Kaya huwag mo na kaming paniwalain dyan. So maghapon sila nagtatalo-talo. Pagkatapos, sa takot nila, na baka sila na ang hulihin nung makalaban ng Panginoon, ng mga Pariseo, nagkulong sila sa isang kwarto. Doon sila nagpulong-pulong. Ang mga bahay noon doon bato. Ang mga pinto ang bato. So walang maaring pumasok. So nakakulong. Nung nagbubulong-bulungan sila, biglang tumayo si Jesus ngayon sa kalagitnaan nila. Hindi naman nabuksan yung pintuan. Walang nabukas ng bintana. Biglang tumayo doon. Gulat sila ngayon. Gulat sila ngayon. Akala nila multo. Multo. Paano ko nalaman na yun ang akala nila? Sapagkat sinagi sa isipan ko ito, hinanap ko sa ibang-hilyo. Ayon sa Luke 24, 30 to 49, Jesus said to them, "Why are you troubled and why do doubts rise in your minds? Look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me and see, I am not a ghost."
a ghost does not have flesh and bones, as you see I have. So pakaraan naman ng ilang araw, hindi pa rin nagpakita lang nung gabi, hindi pa naniwala yung mga alagad. Because biglang nawala naman doon sa harapan nila, akala nila multo. Hindi, multo. Nagmumulto si Jesus. Kaya sabi nila kay Maria Magdalena, multo ang nakita mo. Multo. Nakita namin, multo. Ayan. Nang sandaling yun doon, wala si Tomas, di ba? Absent si Tomas. Mahilig mag-absent yun eh. Paminsan-minsan nag-aatin ng prayer meeting. Kaya maraming nawawala sa kanya. So, nang dumating ang Panginoon, wala siya doon sa kanyang pwesto, iba ang umupo, kaya iba yung pinagpala. Nasusundan niyo ba? Kaya pag ikaw ay absent ng absent, yung pagpapalang tugon doon sa kahilingan mo isang linggo, iba ang tumanggap. Kasi pagbaba ng anghel ng Panginoon, nandun sa upuan, iba pala. Siyang nabigyan. Patas, sasabihin mo, hindi ka answered prayer. Hindi, answered prayer ka. Wala ka lang nung araw na ibinigay sa iyo yung katugunan ng iyong panalangin. Amen ba? And so, sabi niya, why are you troubled? And why do doubts rise in your minds? Look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me and say, a ghost does not have flesh and bones as you see. Sabi niya, sige. Ang multo, walang buto, walang laman. Nakakita na ba kayong multo na may buto, may laman? Pag kayo may naramdamang hangin, baka multo yun. Amen ba? Subalit sabi ni Jesus, patutunayan ko sa inyo ang magandang balitang ito. Hipuin niyo ko. Hipuin mo katabi mo. May nahipo ba kayo? Pag wala kayo nahipo, multo ang katabi niyo. Kasi hinahipo ang multo. So, nahipo nila si Jesus at yung butas ng pako doon sa kanyang kamay, hinipo din nila pati sa tagiliran. Yun ang palatandaan ni Jesus. May sugat sa tagiliran at sa kanyang dalawang kamay. Pero, hindi pa rin sila gaano niniwala. So, when he said this, he showed them his hand and feet, pati paana. And while they do not still believe, o nakita nyo, because of joy and amazement, he asked them, do you have anything here to eat? May dala ba kayo, mayroon ba kayo ditong makakain ako? Sabi ng Panginoon. Kasi ayaw maniwala nila, sabi hindi, multo pa rin ito. Nahipo na, duda pa rin sila. Ayaw pa maniwala, multo siguro ito. So sabi ng Panginoon, patutunayan ko sa hindi ko multo, mayroon ba kayong dalang 7 sandwiches? So sabi ng Panginoon, mayroon ba kayong makakain? So sabi ng mga alagad, mayroon dito ilang pirasong isda. Binigyan nila yung pirasong isda. Kumain ang Panginoon. Kitang-kita nila, kumakain. So sabi nila, ibang klaseng multo ito. Kumakain. Ayaw pa rin nilang maniwala. Ang hirap paniwalain. Alam mo yung marunong, mahirap paniwalain talaga. Ngayong umaga, ano kayang gagawin ng Panginoon para patunayan sa atin na totoo siyang muling nabuhay? Ganoon pa man, ayon sa Biblia, maraming ulit siyang nagpakita. Ang panungsunod siyang muling nabuhay. Subalit, para patunayan ng lahat. Kasi kung yung nagbalita lang nito ay yung mga alagad, 12, baka sabihin talaga yung pinagsasabihan, pinagkasunduan lang yan. Mga nahibang kasi yan eh. Yan yung mga kasamahan ni Jesus na laging nagpupuyat doon sa Amber City. Sa kapupuyat, yan, mga hibang na. Mga hibang na. Pero ibang kahibangan ito. Kahibangan ng katotohanan ito. Sapagkat ang tingin ng mundo sa mga taong totoong nakipag-isa kay Kristo, mga hibang. Mga hibang. Diba? Pero wag ka. Gumaganda naman ang mga iyan. Kumikinang ang mga mukha ng buhay ng mga taong yan. Nagiging liwanag ng sanlibutan yan. Amen?
Kaya ang tingin ng taong mundo, hibang. Pag hindi kayo sinasabihan na hibang, abay, di nyo pa nakita si Jesus. Amen? Kaya, para kay Kristo, magpakahibang na tayo. Tiyak naman, na lahat ng ating kailangan, darating. Amen ba? And so, ako rin, nagduda eh. Kaya sinulat ko dito, sabi ko, ano kaya? Wait a minute, sabi ko dito, totoo naman kaya ang balitang ito ni San Juan? Kasi galing ito sa San Juan. Baka katang-isip lang ito ni Juan pagkatapos sinulat. Gusto niyang paniwalaan ng tao. Ano kaya? So sabi ng Panginoon, bakit? Ikaw din nagdududa? Basahin mo ka na susulat. So, hinanap ko na susulat. May nasumpong ko sa unang Korinto, kabanatang 15, mulang una hanggang 9 na talata. Pakinggan niyo po ito. Siguro dito, maniwala na tayo. Now, brothers, this is Paul, St. Paul speaking. Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel, you are saved. If you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day, according to the Scriptures, in that He appeared to Peter, and then to the 12. After that, He appeared to more than 500 of the brothers at the same time. Si Pablo ang sasalita nito. And most of whom are still living, though some have already fallen asleep. Then, He appeared to James. Then, to all the apostles. And last of all, He appeared to me also as to one abnormally born. For I am the least of the apostles, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Ayan. Ito si Pablo. Si Pablo isang Parisiyo. Hindi rin naniniwala kay Kristo kasi ang Mesiyas. At si Pablo ang persecutor number 1 sa mga alagad